Naranasan mo na bang maliitin ang iyong kapwa dahil sa klase ng iyong pamumuhay? Lalo na kung ikaw ay simpleng tindero lamang. Madalas binabase ng tao ang respeto sa kapwa base sa katayuan nito sa buhay. Pero ang sarili nilang dumi ay hindi nila nakikita. Kaibigan, tara at umpisahan na natin ang kwento. Minsan sa isang malaking pamilihang bayan ay may tindero ng isda na ang pangalan ay Simeon. Si Simeon ang pinakamayamang tindero ng isda sa nasabing pamilihan. Nagmamay-ari siya ng maraming pwesto at nagtitinda ng pinakamagagandang uri ng isda at mga lamang dagat. Subalit sa kabila ng yaman at tagumpay nito ay kapuna-punang nananatili ang kababaan ng loob ni Simeon sa kanyang mga kaibigan at nakakasalamuha. Isang araw ay may isang lalaking tumungo sa pamilihan. Bata pa ito, sa edad na 21. Subalit, baka sa muka ang lupit ng kahirapan. Kaya ba, tila dekada na ang nadagdag sa edad nito. Nakasuot ito ng puting t-shirt na may butas ang bahagi sa bandang balikat. Hindi na ito maputi dahil marahil sa paulit-ulit na pagsuot dito at wala ng tahi ang bahaging laylayan. Sa kaliwang kamay nito ay may hawak na isang bigkis na tinuhog-tuhog na magkakaibang uri ng isda. Maliliit, malaki, mamahalin, mumurahin. Meron pang mga talangka na tila gustong kumawala sa yantok na sinasabitan nito. Magandang araw po, Mang Gael. Maaari ko bang ipagbili sa iyo itong mga produkto ko? Tanong ng lalaking nakaputi sa tinderong katabi ni Mang Simeon. Itinaas nito ang hawak na bigkis ng mga isda at ipinakita kay Mang Gael. Nako, Silito, wag mong aksayin ang oras ko. Itapon mo na lang yung mga isda mo. Kung isda nga ba ang tawag dyan. Pagmamaliit nito sa lalaki. Sige na po, Mang Gael. Pang-ipon ko lang po para sa hinaharap. Pagmamakaawa nito habang inaabot ang isda kay Gael. Tinabig ito ni Gael. Pwede ba, Joselito? Hindi kami umaangkat ng mga isdang basura. Puro primerang klase ang tinitinda namin dito. Singhal pa nito. Palipat-lipat ang mata ni Simeon sa dalawang lalaki na nagtatalo. Nakaramdam ito ng habag sa lalaki. Ako na ang bibili ng isda mo, Silito. Wika ni Simeon. Lumiwanag ang mukha ni Joselito at iniabot ito kay Simeon. Maraming salamat po, Manong. Hulog po kayo ng langit. Isang malaking ngiti ang isinagot dito ni Simeon. Iiling-iling si Gael sa ginawa ni Simeon. Ganon din ang iba pang mga vendor. Nagtataka sila kung bakit pinag-aaksaya nito ng panahon at pera ang lalaki. Sa halip, naipuhunan na lamang ito sa mga mamahaling isda. Lumipas pa ang mga araw at pabalik-balik si Joselito sa palengke upang ibenta ang mga huling isda nito kay Simeon. Malugod naman itong pinagbibigyan ng matanda. Ang ilang mga manininda ay tumataas ang kilay sa ginagawa ni Simeon. Hindi nila maintindihan kung bakit ginagawa niya iyon. Subalit maligaya ang matanda sa mga ginagawa nito. Para kay Simeon, nais niyang makitang masaya ang kapwa sa abot ng kanyang makakaya. Subalit sa kasamaang palad ay nagkasakit si Mang Simeon. Isang karamdaman na kinakailangan ang magastos at mahabang gamutan. Dahil dito ay unti-unting naipagbili ni Simeon ang kanyang mga ari-arian. Pati na rin ang mga pwesto nito sa palengke ay naibenta niya na rin ng lahat. Naging napakahirap ng mga sumunod na taon kay Mang Simeon. Kinakailangan niyang dumayo ng Maynila upang magpagamot.
Nagkautang-utang din siya sa mga kamag-anak at mga kaibigan. Sa panahon ng kanyang pagpapagamot ay naiisip niya ang kanyang dating buhay, ang buhay na masagana. Naisip din niya ang batang si Joselito. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay nag-aalala pa rin siya para dito. Inaalala niya kung may bumibili ba ng mga produkto nito at ano na nga ba ang nangyari sa kanya. Samantala sa palengke ay si Gael na ang namamayagpag. Siya ang nakabili ng mga pwesto ni Simeon. Subalit tulad ng dati ay hindi nito binibili ang produkto ni Joselito. At magmula noon ay hindi na bumalik pa ang lalaki. Makalipas ang 5 taon mula nang magkasakit si Simeon ay himala itong gumaling sa tulong ng pampublikong ospital. Natustusan nito ang gamutan ni Simeon mula nang maubusan ito ng panggastos. Maligayang umuwi si Simeon sa kanilang bayan. Ang bakas ng sakit ay nawala na, subalit ang bakas ng kanyang kasaganahan ay nawala na rin. Ang tanging nagpapalakas na lamang ng kanyang loob ay ang kanyang pamilya. Mabilis na kumalat ang balita sa pamilihan na si Mang Simeon ay nagbalik na. Subalit marami ang nagulat nang makita siya ng dating kapwa tindero. Ang dating si Simeon na matikas at maayos manamit ay tila ba matandang pulubi na ngayon. Payat at kahabag-habag ang anyo nito. Sa kanang kamay nito ay hawak ang isang supot ng isda. Mga isdang hindi naman dilis pero pangit at maliliit. Gael, bilhin mo naman itong isda ko. Pambigas lang namin ng mga bata. Wika ni Simeon habang inaabot ang supot ng isda kay Gael. Napalunok si Gael. Simeon, batid mo naman na hindi ko maaring bilhin yan. Masasayang lamang ang pera ko. Gustuhin ko man, ay hindi ko yan mapapakinabangan. Nangingilid ang luha ni Simeon nang maalala niya ang nakaraan. Si Gael kasi ang madalas niyang pahiramin ng pera noon sa tuwing magigipit ito. Nakakalungkot lang ngayon na tila parang hindi na siya kilala nito. Malungkot na tumalikod si Simeon. Dala-dala ang 5 kilong isda. Inaasahan niyang kung ibebenta niya ito sa mga kapwa tindero ay siguradong mabilis siyang makakauwi. Sa kalagayan niya ngayon ay hindi na siya pwedeng magpagod ng sobra-sobra. Nanlulumong naglakad palabas ng pamilihan si Mang Simeon upang ilako na lamang ang mga isda. Subalit isang tapik sa balikat ang nagpahinto sa kanya. Napangiti siya dahil alam niyang nagbago ang isip ni Gael. Ngunit nang lingunin niya ito, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Kumunot ang kanyang noo at hindi makapaniwala dahil hindi si Gael ang tumapik sa kanya. Mang Simeon, ako na po ang bibili ng mga isda nyo. Wika ng kaharap. Tulalang inabot ni Simeon ang mga isda dito. Joselito, ikaw ba yan? Hindi siya maaaring magkamali. Ang binatilyong kanyang kaharap ay totoong si Joselito. Napakagara ng anyo nito. Nakasuot ng puting polo at mamahaling pantalon. Ang mukha ay hindi madungis at ang relo nito ay gawa sa ginto. Opo, ako po ito, Mang Simeon. Maligaya ako at nagkita tayong muli. Ang tagal ko po kayong hinintay na magbalik, Mang Simeon. Wika ni Joselito. Joselito, hindi na ako masagana ngayon. Ako ay nagbebenta na lamang ng mga ritasong isda. Malungkot na sambit ni Mang Simeon. Nahabag si Joselito sa sinabi ng matanda. Nang dahil sa inyo, Mang Simeon, ay araw-araw po akong nakakapag-ipon mula sa ritasong isda
na binibili nyo sa akin noon. At dahil doon, ay nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Lubos-lubos ang pasasalamat ni Joselito kay Mang Simeon. Ayon dito ay patuloy ito sa pag-abang kay Mang Simeon sa palengke noon. Subalit hindi na ito bumalik. Nang mga panahong iyon ay patapos na siya sa kolehiyo. Sa kabutihang palad ay nakapasa din siya bilang engineer sa kaparehas na taon. At ngayon ay siya na ang head engineer sa kanilang bayan. Siya na ang namamahala sa pagpapaunlad ng mga kalsada at infrastruktura doon. Isang araw ay inimbitahan siya ni Joselito sa bahay nito. Malawak ang lugar at puti ang pintura ng bahay. Sa harap nito ay isang private beach. Mang Simeon, nakikita mo ba ang bangkang iyon? Lumingon si Simeon sa bahaging itinuro ni Joselito. Naroon ang isang bangkang puti na ginagamit pang isda. Maganda at bagong-bago ito, Mang Simeon. Natulala si Mang Simeon sa kanyang nakita at hindi ito nakapagsalita. Para sa iyo po yan, Mang Simeon. Gamitin mo at magsimula kang muli. Sambit ni Joselito na may ngiti sa mga labi. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mang Simeon dahil hindi siya makapaniwala. Ang buong akala niya ay nakalimutan na siya na mga taong naging bahagi ng buhay niya. Subalit si Joselito ay hindi siya nakalimutan. Lubos ang kanyang galak at isang mahigpit na yakap ang isinagot niya kay Joselito. Makalipas ang 2 taon, ang bangkang ibinigay sa kanya ni Joselito ay naging 3 na. Sa tulong ni Joselito ay nagkaroon siya ng puhunan at napalago niya ito. Hindi na siya nakapagtinda sa pamilihan. Subalit siya na ang isa sa pinakamalaking supplier ng malalaki at mamahaling isda sa palengke. At magpahanggang ngayon ay matibay ang pagkakaibigan nila ni Joselito. Hanggang dito na lamang ang ating kwento, mga kaibigan. Sana ay naantig ang inyong puso at nakapulot na naman kayo ng isang aral. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. Paalam!